Hello everyone! Muli po tayo nagbabalik sa Expedition Alpha. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa kasalanan. Kasi yun yung nagiging hadlang sa pagpasok ng tao sa kaharian ng langit. Meron po akong gamit ngayon na Biblia. Ang pamagat po nito ay Mayday One Bible. Pero hindi ko po ito gagamitin as basis, kundi upang basahin, baybayin, yung ilan sa kailangan kong sabihin na nakakasulat dito. Kasi yung sasabihin ko po sa inyo patungkol sa kasalanan ay ayon po sa time traveling. Hindi po ako genuine time traveler. Pero I have one and we are one and that makes me one of them. So, kasalanan. Meron pong tatlong klase ng kasalanan. Spiritual, physical, at technical. Sa kasalanang spiritual, ang Diyos po mismo yung nagbigay definition nito. Basahin po natin, Genesis 4, verse 7. Ang kasalanay, tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Although ito ay kasalanang spiritual, pero saklaw nito yung lahat ng klase ng kasalanan. Ito po ay sinabi ng Diyos kay Cain, noong panahong naghandog si Cain sa kanya. Para malaman natin bakit sinabihan niya ng ganito si Cain, basahin po natin yung nangyari. Genesis 4, verse 3. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng anin niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay, tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito." Kung napansin ninyo, naghandog lamang si Cain. Naghandog din si Abel. Pero si Cain yung pinagsabihan tungkol sa kasalanan. Napansin natin, hindi siya pinagalitan. Hindi pinagalitan ng Diyos si Cain, pero pinagsabihan siya. Kasi nagkasala naman talaga si Cain. Hindi nga lang sinabi ng Diyos, ikaw Cain ay nagkasala. Hindi. Kasi expected na yun ng Diyos na magkakasala sa kanya yung tao. Ito ay bahagi na sa kanyang plano, sa sangkatauhan. Pero bago natin yung pag-usapan, alamin muna natin ano yung naging kasalanan dito ni Cain. Nagkaiba sila ni Abel sa inihandog. Ang kanyang inihandog ay ani mula sa kanyang sakahan. Si Abel ay isa doon sa kanyang kawan. Ang kasalanan dito, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Meron siyang pananampalatayang bulag. Paano yun nangyari? Balikan po natin si Adan. Si Adan ay sinumpa ng Diyos. Magmumula sa pagbubungkal ng lupa ang kanyang kakainin. Sabi ng Diyos kay Adan. Naging magsasaka si Adan dahil sa sumpa. Minana na yun. Minana ni Cain ang pagsasaka. And then mula doon sa kanyang sakahan, kumuha si Cain ng panghandog sa Diyos. Umikot lang. Kung napansin ninyo, ibinalik ni Cain sa Diyos ang sumpa ng Diyos kay Adan. Hindi sa paraan ng sumpa, kundi sa paraan ng bunga ng sumpa na yun. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Para sa Diyos, yun ay isang insulto. At lalong naka-insulto sa Diyos yung handog ni Cain kasi walang buhay. Kung papansinin ninyo, lahat ng hinihinging handog ng Diyos sa mga propeta, kay Abraham at sa iba pa, lahat may buhay. Walang kabuluhan sa kanya ang mga handog na walang buhay. Ang inihandog ni Cain, mga ani mula sa kanyang sakahan. Walang buhay. Ang Diyos ay buhay. At ang kanyang tinatanggap na handog ay may buhay. Nakadagdag yun sa insulto. Nakadagdag yun sa kasalanan.
hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Bukod pa ron, naaakay niya kasi yung kanyang nakakabatang kapatid. Kung papansinin nga natin, nauna siyang naghandog bago si Abel. Si Abel, hindi niya rin alam yung kanyang ginagawa. Pareho sila ng kanyang kuya. Pero nagkataon na tama yung kanyang ginawa. Kasi yung ani niya bilang pastol ay yung ani niya bilang pastol ay mga hayop din. At doon siya kumuha. Kunuha niya yung panganay kasi para sa kanya, mas mainam yung panganay kasi mas mainam sa kanya yung kanyang kuya. Yun yung kanyang obserbasyon. Again, this is time traveling. Kinuha niya yung isa sa mga panganay, then kinuha niya yung alam niyang pinaka mainam doon sa hayop na yon. Yun yung kanyang inihandog. Kinalugdan ng Diyos ang kanyang ginawa. Kahit hindi niya yun alam. Samantalang si Cain, pinagsabihan niya. Hindi masisisi ng Diyos kasi hindi nga nila alam yung kanilang ginagawa. At the same time, expected na yun ng Diyos. Paano yun nangyari na ganun? Again, kasalanan. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ang ganung klase ng kasalanan, nakakapahamak para sa atin. Dasal sila ng dasal. Hingi ng hingi. Pero ang inaasahan nila ay naririnig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Diringgin sila sa kanilang mga panalangin. Pero hindi. Andyan na rin yan sa Biblia. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ang salitang buhay para sa kanila, ang tinutukoy nito ay yung mga nabubuhay ng walang hanggan, walang kamatayan. Parang ang Diyos mismo, Diyos na buhay, walang kamatayan. Yun yung salitang buhay, yun ang tinutukoy doon. Yung salitang patay, para sa kanila, ang tinutukoy naman dito, yung mga may kamatayan, yung namamatay. It doesn't matter kung sa loob ng 100 taon o sa 1,000 o mahigit pa. Basta merong kamatayan, para sa Diyos, yun ay isang patay. Si Cain ay isang patay. Mayroong kamatayan. Sa harap ng Diyos, isa siyang patay. Tumatawag siya sa Diyos na buhay na hindi naman Diyos ng mga patay. Isa yun sa nagpapakita ng pagiging bulag. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dahil doon, tawag siya ng tawag, hingi ng hingi. Umaasa siya na ililigtas siya ng Diyos. Pero hindi. Kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Yun ang nakakapahamak. Imagine, humihiling tayo na sa mga huling araw, iligtas tayo, ganito, ganyan. Idinadaan natin lahat sa panalangin. Kasi umaasa tayo na ililigtas tayo ng Diyos. Pero hindi. Hindi ko kayo pinapaniwala. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. At si Cain ay isang patay sa harapan ng Diyos. Saan ito nanggaling? Paanong naging patay si Cain sa harapan ng Diyos? Minana rin nila ito sa kanilang ama, si Adan. Si Adan nung simula, ginawa siyang banal, ginawa siyang buhay. Ayon sa larawan, ayon sa wangis ng Diyos. Wangis, ibig sabihin katangian. Ang katangian ng Diyos ay buhay, walang kamatayan. Ganun ginawa si Adan sa simula. Pero nung kinain ni Adan, yung bunga na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama, nagkaroon siya ng kamatayan. Scientifically speaking, through time travel, uminit yung kanyang katawan. Dahan-dahang uminit. Ang kanyang katawang banal nagkaroon ng kamatayan. Hindi nung araw na yon, hindi sa loob ng 100 taon, pero nagkaroon siya ng kamatayan. At dahil doon, naging isa siyang ganap na patay sa harapan ng Diyos. Minana yun nila Cain, nila Abel. Minana yun ng sangkatauhan. Ngayon,
meron tayong kamatayan. Sa harapan ng Diyos, hindi ko ho kayo pinapaniwala. Tayo ang mga patay na tinutukoy. Sa huling araw, ang mga patay ay bubuhayin. Mayroon muling pagkabuhay. Tayo po ang tinutukoy doon ng mga patay. Hindi ko kayo pinapaniwala. Ano man po na naririnig ninyo sa akin dito sa Expedition Alpha, hindi ko kayo doon pinapaniwala. Kung para sa inyo, hindi nyo kayang tanggapin yung aking sinasabi, huwag nyo pong paniniwalaan. Marahil po, hindi yung para sa inyo. Tayo yung tinatawag ng mga patay. Muling bubuhayin. Ang plano ng Diyos, gagawin mo ng buhay ang tao. Si Adan, ginawang buhay. And then, inilagay niya yung 2 puno doon sa hardin. Sa hardin ng Eden. Ang isa, nagbibigay buhay. Ang isa, nagbibigay kamatayan. Pero itong nagbibigay kamatayan, nagbibigay din ito ng karunungan sa mabuti at masama. Ang gusto niya, na hindi siya yung mamimili kung mananatiling buhay ba ang tao o pipiliin niyang maging patay. I mean, ang gusto ng Diyos, hindi siya yung masusunod, kundi mamimili yung tao. Mananatili ba siyang buhay o pipiliin niyang magkaroon ng karunungan. Yun sana yung gusto niya. Kaya lang nag-take advantage yung ahas. Hindi na umabot sa punto na pumili si Adan. Para kasi sa Diyos, siya ay isang buhay. Si Adan ay isang buhay. Alam ng Diyos na ang isang buhay, kapag gumawa ng desisyon, hindi siya gumagawa ng desisyon na alanganin. At yun ang ine-expect niya kay Adan. Sa araw na magdesisyon na si Adan, na piliin kainin yung puno ay yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay karunungan sa mabuti at masama. Mamamatay si Adan kung gayon. Pero sa araw na yon, mayroon na siyang sapat na kakayahan, lakas upang buhayin ang kanyang sarili. Kasi yun ang plano ng Diyos. Ilayo niya ang kanyang sarili sa mga tao upang matuto yung mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa. Buhayin ang kanilang mga sarili. Kasi nung panahon na yon na si Adan ay nilikha, mahina pa siya. Binabantayan siya ng Diyos sa hardin. Iniingatan. Nandyan din niya nababasa. Iniingatan siya ron. Pero yun nga, kapag nagdesisyon na si Adan, ibig sabihin nun, may lakas na siya para buhayin ang kanyang sarili. Yun ang gusto kasi ng Diyos. Na hindi habang panahon, kasama natin ang Diyos. Kasi ganun yung kanyang, ganun yung plano. Hindi habang panahon, makakasama natin siya. Darating ang panahon na magpapahinga ang Diyos at ang gusto niya, yung tao, kahit wala na siya, mabubuhay pa rin. Bubuhayin niya ang kanyang sarili. Kaya nung naging patay na si Adan, sa harapan ng Diyos, pinalaya sila sa hardin. Hindi actually kasi galit na galit talaga ang Diyos. Hindi. Galit ang Diyos sa ahas. Doon lang talaga siya galit. Pero kay Adan at kay Eva, pinahirapan niya yon. Kasi part ng pagiging matatag ay yung pagsubok. Pinahirapan niya yung dalawa, pero hindi niya pinabayaan. Mapapansin pa rin natin na bago niya pinalaya sa hardin, ginawan ng Diyos ng damit si Adan at si Eva mula sa balat ng hayop. This is time traveling. Ang hardin na yon ay nasa ilalim ng isang aktibong bulkan, mainit-init banda ron. Kaya pwedeng pagtamnan. Doon ginawa yung hardin. Sa labas ng hardin, nagyayelo pa yung ilang bahagi. Malamig. Kaya para maprotektahan yung tao, kahit papaano, pinalaya sila pero ginawan muna ng damit. Gawa sa balat ng hayop. Depensa sa lamig. Hindi sila pinabayaan. Binantayan sila ng binantayan mula kay Adan hanggang sa mga susunod na sanlay, kahit hanggang sa ating panahon. Kasi yun ang purpose. Yun yung gusto ng Diyos na mangyari. Gagawing buhay ang tao sa simula, and then hahayaang pumili para umabot din, aabot talaga sa punto na mamamatay. May mga plano ang Diyos para mangyari talaga, nakakain sila nun. Pero hindi sa paraan na ang Diyos ang magde-decide, kundi sila, yung tao. Kaya lang nag-take advantage nga yung ahas. And then yun, patay na. Then sa bandang huli, muling bubuhayin ang mga
namatay sa harapan ng Diyos, ang mga patay sa harapan ng Diyos. Tayo na yun, yung nagmana noong epekto ng pagsuway ni Adan sa utos sa sinabi ng sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban. Yung epekto ng ginawa ng Diyos ay ng ginawa ni Adan na pagkain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay kamatayan. Hindi kasi yun kasalanan. Yung pagiging patay, hindi yun kasalanan. Choice yun. Kaya lang dinaya. Choice yun. Ganon din naman sa ating panahon. Mga patay tayo sa harapan ng Diyos. At sa mga huling araw, ang mga patay ay bubuhayin. Pero hindi ito obligasyon na pagbuhay. Ito ay choice. Gusto mo bang manatiling patay sa harapan ng Diyos? O gusto mong maging buhay? Choice yun. Ngayon, paano kung gugustuhin mong mabuhay? Anong gagawin mo? Hindi po ako nagpapaniwala sa inyo. Meron po akong sapat. Binigyan po ako ng sapat. Abangan nyo po dito sa Expedition Alpha. Actually, yung mga una nating pag-uusapan, yung mga una kong i-share dito sa inyo ay patungkol sa pagiging banal. Paano maging buhay upang maging matagumpay tayo na magmana sa kaharian ng langit. Again, this is time traveling. This is not actually based on the Bible. Gumagamit lang ako ng Biblia kasi yung karamihan o hindi naman actually marami, pero nandito. Babasahin natin. Again, kung babalikan natin ang panahon ni Cain, isa siyang patay. At ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Sa madaling sabi, parang sarado yung connection natin sa Diyos. Nandun na rin yun sa plano ng Diyos. Kasi sa panahon na sarado ang connection ng tao sa Diyos, ang mga tao ay mapipilitang kumayod. Kasi hihingi sila ng tulong pero hindi sila papansinin. Hindi sila papansinin ng Diyos. Mapipilitan sila na buhayin ang kanilang sarili. Part yun ng pagsubok upang sila'y maging matatag. Pero andoon sa plano na isang araw ang darating, ipapadala ko ang aking isang anak. Umibig ito sa sanlibutan. Umibig ka na lang din naman sa sanlibutan, halika rito. Maupo ka sa aking kanan hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Ipinadala ang Kristo. 1,000 taon ang paghahanda para doon at dumating si Jesus. Ang Kristo, spiritual na sarili. Si Jesus, tao. Upang umiral ang Kristo sa realidad, sumasanib. Nagiging isa silang dalawa. Naging Jesus Christ. Hindi ko kayo pinapaniwala. Ang kasalanan ay pinapawi sa pamamagitan ng paglalagay sa Kristo sa pagitan ng mga tao at ang Diyos. Ngayon, pwede na tayong manalangin direkta sa Diyos. Manalangin sa Diyos. Pero, hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng kanyang anak. Hihiling tayo sa Ama, pero sa pamamagitan ng pangalan ng Kristo. Ganon pinapawi yung kasalanan. Nung panahon ng Kristo, ibinigay sa atin yung sapat. Hindi lahat, pero sapat upang magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya, hindi ng bulag na pananampalataya. Nakakalungkot lang. Hindi kasi natapos yung tungkulin ng Kristo nung panahong yon. Kaya nagtakda siya ng pagbabalik. Nung nasa krus na siya, Ama, patawarin mo po sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang kasalanan. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At dahil hindi niya natapos yung kanyang tungkulin, andito pa rin tayo. Hindi tuluyang napawi ang kasalanan. Sino ba sa inyo ang totoong may buhay na pananampalataya? Isang tanda na may buhay na pananampalataya ang isang tao
alam niya ang totoo. At kung alam niya ang totoo, alam niya rin yung sinasabi ko ngayon. Meron po ba sa inyo? Sana meron. Ngayon, pagdating ng Kristo, doon tatapusin. Yung pagbabalik, doon tatapusin. Yung kanyang nasimulan. Upang ganap na magkaroon ang tao ng buhay na pananampalataya. Yun kasi, yung una, sa 5 hakbang upang maging ganap na tagapagmana ng langit ang isang individual. Isa pa lang yun, buhay na pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng buhay na pananampalataya, alam mo na yung totoo. Ang susunod doon, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo ito magagawa kung hindi mo alam ang totoo. Ikatlo, paglilinis. Hindi mo magagawa ito pag hindi mo alam ang totoo. Ikaapat, pagkamuhi sa sarili bilang tao. Kasi magbabago tayo. From being a person, magiging para tayong mga anghel. Mga anak ng Diyos. Ngayon, itinuturing lamang tayo. Itinuturing lamang na mga anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Pero hindi talaga tayo mga anak ng Diyos. Malayo. Ang mga anak ng Diyos, hindi na sila masyadong umiihi, hindi sila masyadong dumudumi. Ang kanilang kinakain hindi katulad ng kinakain natin. Kakamuhian natin ang pagiging tao. Iiwan natin ito. Magbabago tayo into something like angels, sons of God. Magiging ganun tayo. Ikaapat, yung aakyat na tayo sa langit. Masasabi mo lang na nagmamana ka sa kaharian ng langit kung nandun ka sa langit. Kung nandito ka pa sa lupa, hindi ka pa nagmamana. Ito lang yung apat actually, yung gagawin ng isang individual. Pag nagawa ito, may kukuha sa'yo para iakyat ka ron. Ganun po yun. Ngayon, nandito pa lang tayo sa isa. Mayroong buhay na pananampalataya. Ang tanong, mayroon na nga ba? Marami na yung nagagalak kasi pasok na raw sila sa kaharian ng langit. Isa pa lang. Apat pa po yun. Apat po yun. Isa pa lang. Meron po akong sapat dito sa Expedition Alpha. Pero nakikiusap po ako muli kung kilala nyo ako in person. Please keep my identity confidential. Hindi ko to gusto. Hindi ko to kalooban. Pansin nyo, walang masyadong buhay yung aking mga backgrounds, etc. At hindi ako nagpapakilala. Kasi it's not about me. Yun ang kasalanang spiritual. Hindi natin alam ang ating ginagawa. Kasalanang physical. Mababasa natin ito sa aklat ng Mateo 18, verse 8. Yung kapag nagkasala yung kamay mo, mas mainam na putulin mo yon, makapasok ka sa langit ng isa lang yung kamay, kaysa buo yung kamay mo pero napunta ka sa impyerno, ganun. Physical na kasalanan. Isang panahon ang hindi talaga mapipigil ang darating. Pipila tayo sa isang lugar. Noong mga libong taon ang nakalipas, ang tawag dito purgatorio. Nangyari na ito noon. Dito sa lugar na to, huhukumin tayo sa ating mga ginawa dito sa daigdig. Titingnan ang ating kasalanan, yung 3 kasalanan na yun. Titingnan. Kung papasa tayo, ipapadala tayo sa langit. Kung babagsak, maiiwan. Hindi yun mapipigilan. Darating at darating po yun. Pipila tayo ron. Titingnan ang kasalanang spiritual. Kung pumasa ka ron, titingnan ang kasalanang pisikal. Halimbawa, yung kamay mo may sugat. Yung sugat na yon hindi na gumagaling. Yun ang nagiging sanhi ng iyong kasalanan. Dahil doon, nagiging isa kang makasalanan. At hindi ka makakaakyat sa langit. Maliban kung ipaputol mo yung literal. Tapos pagalingin mo ang iyong sarili. Lahat ng klase ng sakit, itinuturing na karumihan. Hindi pinapapasok sa langit ang marurumi. Literal po yun. Kung meron kang sakit na sa baga, sa bato, etc., malalaman nila yun.
Kasi yung salitang paghuhukom, titingnan ka, bubuklatin yung istorya mo, yung katawan mo, sa loob at sa labas, titingnan lahat-lahat. Ganun ang paghuhukom, individually po yun. Kaya hindi ka maililigtas ng kapatid mo nung kung sino mang Pilato, sino mang kaparian o kung sino mang mga banal, hindi ka maililigtas sa araw na yon. Ikaw mismo ang magliligtas sa iyong sarili. Pipila ka ron. Ganon yung kasalanang pisikal. Kailangan malinis ka. Sa kasalanang technical naman, may kinalaman to sa mga papel. Pipila ka doon. Uy, may nakabimbin ka na kaso. Balik. Ayusin mo muna yan. Bayaran mo yung pinakahuling sintimo. Uy, wanted ka. Makikita yun sa mga papel. Kasi ang kasalanang technical, kasali dito yung mga kasalanan mo sa batas. At kasalanan mo sa iyong sarili, personal. Oh, wanted ka dito. Tinakasan mo yung kaso na to. Bayaran mo muna doon hanggang sa mga huling sintimo. Pababalikin ka nun. Uy, wala kang skill. Ipinanganak kang walang skill. Matanda ka na ngayon, wala ka pa ring skill. Balik. Ganun po ang technical na kasalanan. Ang kamangmangan ay itinuturing na karumian at hindi nga pinapapasok sa langit ang marurumi. This is time traveling. Hindi yun mapipigilan. Darating at darating po yun. Napipila tayo ron. Itong apat, ito lang yung poproblemahin mo. Kapag nagtagumpay ka rito, may kukuha sa'yo, iaakit ka sa langit. Abangan nyo po dito sa Expedition Alba. Bago tayo magpunta sa mga teknolohiya na gagamitin natin sa aking may gagawin nga ako, gagamit ako ng mga teknolohiya na naobserbahan ko sa nakaraang 1,000 taon. Gagamitin ko yon. Bago tayo mapunta ron, more on holiness muna tayo. Paano? Paano ba maging banal? Ano ba ito? Tungkol dito. Yun ang pag-uusapan muna natin. Abangan nyo po dito sa Expedition Alpha.